Sa mundong puno ng ngiti, mababait na salita at magandang imahe, may 7 klase ng tao na kahit kailan, kahit mukhang mabait ay hindi mo dapat pagkatiwalaan. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. Pero ngayong araw, gigisingin natin ang mga ilusyon na yan. Kumusta ka? Kung pakiramdam mo madalas kang naloloko, napapagsamantalahan o hindi nauunawaan, hindi ikaw ang problema. Minsan mali lang ang taong pinagbubuksan natin ng puso, oras at tiwala. Ito ang 7 types of people you should never trust, even if they look kind. Waning taong mabait lahat sa harap, pero tahimik pag wala ka. Sa psychology, tinatawag silang impression managers. Ito ang mga taong eksperto sa pagbuo ng peking pagkatao. Sa harap mo puno ng papuri, ngiti at mabubuting salita, pero mapapansin mo, kapag wala ka, bigla silang nagiging malamig, tahimik at walang interes. Bakit sila delikado? Dahil ang kabaitan nila ay performance, hindi ugali. At sabi nga ni Friedrich Nietzsche, some people are not honest with you because they are not honest with themselves. Kapag kaharap ka, ipapakita nila ang pinakamahusay na bersyon nila. Pero kapag talikod mo na sila, ang tunay nilang ugali ang lumalabas. Signs na ganito sila. Mabilis kang puriin in public, pero hindi ka man lang ipinagtatanggol in private. Mabait sila kapag may pakinabang, pero hindi maramdaman kapag wala silang nakukuha. Malakas magsalita ng friend tayo, pero hindi maramdaman kapag kailangan mo. Dark psychology insight. Ang taong kunwari mabait, pero takot tumayo para sa'yo, ay hindi mabait, strategic lang. Ginagamit nila ang kabaitan bilang maskara para magmukhang mabuti at para hindi sila mapag-initan. Motivational truth. Hindi lahat ng ngumiti sa'yo ay kaibigan. At hindi lahat ng tahimik pag wala ka ay masama. Pero kung mabait sa harap, malamig sa likod, Di mo hawak ang kaibigan. Hawak mo ang actor. 2. Yung laging biktima. Pero sila ang salarin. Ito ang isa sa pinakamapanganib na personalidad sa dark psychology. The victim narcissist. Sila ang mga taong palaging may rason, palaging may dahilan, at palaging may kwento kung bakit sila ang kawawa kahit sila mismo ang may gawa ng problema. Bakit sila nakakatakot? Dahil sila ang master manipulators. Gagamit sila ng luha, drama, at tawa para makuha ang simpatiya ng lahat. At kapag naniwala ka, ikaw ang magiging masama sa kwento nila. Sabi ni Carl Jung, people will do anything to avoid facing their own shadows. At sila yon. Hindi nila kayang aminin ang mali nila, kaya gagawa sila ng kwento kung saan sila ang bida at ang iba ang kontrabida. Signs na sila ito. Kapag may conflict, sila ang unang maingay, pero sila rin ang dahilan ng gulo. Lahat ng ex nila masama. Lahat ng kaaway nila ng api, pero sila mabait. Hindi sila marunong humingi ng tawad. Kapag pinuna mo ang mali nila, magdadrama sila para lumihis ang sisi. Dark psychology insight. Ang taong laging biktima ay hindi naghahanap ng solusyon, naghahanap sila ng audience. Hindi nila kailangan ng payo, kailangan nila ng tagapakinig ng drama nila. Motivational truth. Hindi mo responsibilidad buhatin ang taong ayaw tumayo. At hindi mo kasalanan kung lumayo ka sa taong paulit-ulit kang sinisisi para mabuo ang kwento nila. Kapag ikaw ang laging masama sa kwento nila, baka sila ang tunay na villain. 3. Yung mga happy for you, pero kumikirot tuwing umaasenso ka. Ito ang tinatawag sa dark psychology na envy-driven personalities. Hindi sila galit sa'yo, pero galit sila kapag may naabot ka na hindi nila kayang abutin. Bakit sila mahirap makita? Dahil magaling silang magsuot ng ngiti. Kaya nilang sabihin ang congrats. Pero kita mo sa mata nila ang tanong, bakit siya? Bakit hindi ako? Sabi ni Arthur Schopenhauer, envy is the most useless and painful emotion but the hardest to hide. At tama siya. Dahil ang inggit ay hindi laging malakas. Minsan bulong lang pero ramdam mo. Signs na sila ito. Kapag may magandang nangyari sa'yo, bigla silang nagdi-disappear. Kapag may success ka, bigla silang nagkukwento ng success nila para hindi sila malamangan. Kapag may achievement ka, tatahimik sila sa GC pero active sa ibang topic. Humihingi sila ng details tungkol sa failures mo, pero walang interes sa victories mo. Dark psychology insight. Ang taong naiinis sa tagumpay mo ay hindi natutuwa sa pagbagsak mo. Nahahabag sila sa sarili nila. Envy isn't about you. It's about what you remind them of. Ang mga pangarap nilang hindi nila natupad. Motivational truth. Huwag mong asahang ipagdiwang ng lahat ang tagumpay mo. Hindi dahil masama sila,
kundi dahil ang liwanag mo ay nakakapagpaalala sa kanila kung gaano kadilim ang kinalalagyan nila. Protect your dreams. Not everyone deserves front row seats in your success. 4. Yung hindi marunong humingi ng tawad kahit mali sila. Sila ang tinatawag sa psychology na ego-defended personalities. Hindi sila nagsusorry, hindi dahil wala silang kasalanan, kundi dahil para sa kanila, ang pag-amin ay kahinaan. Sabi ni Seneca, a person who cannot admit fault prefers pride over peace. At sa mga taong ganito, pride ang Diyos nila. Bakit sila nakakapagod? Dahil sa mundo nila, ikaw palagi ang mali. Kahit obvious, kahit halatang halata, kahit malinaw na sila ang dahilan ng gulo, hinding-hindi mo maririnig ang, pasensya na, ako ang may kasalanan. Nagawa ko yan, sorry. Walang ganon. Para sa kanila, ang pag-sorry ay parang pag-alis ng armor. Signs na sila ito. Kapag nagkakaproblema, lagi kang sinisisi. Kapag nag-away kayo, may dahilan sila para lahat ay ikaw ang nagpasimula. Kapag nasaktan ka nila, sasabihin nila sensitive ka lang. Kapag nag-sorry man sila, may kasunod, sorry na pero kasi hindi totoong paghingi ng tawad. Dark Psychology Insight. Ang taong ayaw mag-sorry ay hindi marunong magmahal. Dahil ang paghingi ng tawad ay hindi tungkol sa kahinaan, kundi tungkol sa pagpapahalaga. Kung hindi sila marunong humingi ng tawad, hindi ka nila kayang pahalagahan. Motivational truth. Hindi mo trabaho turuan ang taong ayaw matuto. At hindi mo obligasyon manatili sa relasyong ikaw lang ang marunong humingi ng tawad. Kung ang pride nila ang mahalaga sa kanila, baka oras na para ang kapayapaan mo ang piliin mo. 5. Yung laging nangangako, pero hindi tinutupad. Sa psychology, sila ang tinatawag na future fakers. Ito ang mga taong magaling mangako. Magaling magsabi ng, sige ako bahala. Pero sa huli, wala. Bakit sila mapanganib? Dahil ang pangako nila ay hindi para sa'yo, para iyon sa sarili nilang imahe. Gusto nilang magmukhang mabait. Gusto nilang magmukhang maaasahan. Gusto nilang magmukhang different sa nakaraan. Pero hindi nila kayang panindigan ang sinasabi nila. Sabi ni Niccolo Machiavelli, men judge more by the eye than by the hand. Ibig sabihin mas inuuna nila ang itsura kaysa gawa. Signs na sila ito. Magaling sila sa big grand promises, pero walang follow-through. Paulit-ulit silang nagsasabi ng next time promise, pero walang next time na nangyayari. Kapag tinanong mo bakit hindi tinupad, may emergency sila, may bago silang dahilan, may bago silang drama. Pinaparamdam nilang ikaw ang demanding, kahit pangako naman nila ang hinihintay mo. Dark Psychology Insight. Ang future fakers ay hindi nagsisinungaling para saktan ka. Nagsisinungaling sila para protektahan ang ego nila. Hindi nila gustong magmukhang tamad. Hindi nila gustong magmukhang walang kwenta, kaya mas madali para sa kanila ang mangako kaysa gumawa. Motivational truth. Huwag kang ma-in-love sa salita, ma-in-love ka sa aksyon. Dahil ang totoong tao hindi nangangako ng buwan at bituin. Ginagawa nila ang kaya nila at hindi nila pinangako ang hindi nila kaya. At tandaan mo, kapag paulit-ulit kang napapako sa pangako ng isang tao, hindi pangako ang mali, tao ang problema. 6. Yung nagsusukat ng kabutihan may kapalit lahat. Ito ang tinatawag sa dark psychology na transactional personalities. Ang bawat kilos nila ay may dahilan, may target, may magiging kapalit, magbibigay sila ng tulong. Pero hindi dahil gusto kanilang tulungan, kundi dahil gusto kanilang itali sa utang na loob. Bakit sila sobrang delikado? Dahil hindi obvious ang motibo nila. Mukha silang mabait, mapagbigay, thoughtful. Pero makikita mo ang totoo kapag oras na para singilin ka. Sabi ni Robert Greene, author ng The 48 Laws of Power. When someone gives with an agenda, their kindness becomes a weapon. Oo, sandata ang kabaitan nila. Signs na sila ito. Siya ang unang magbibigay, pero ipapaalala niya ito palagi. Hindi sila komportable kapag wala silang leverage sa'yo. Kapag tumulong sila minsan, inaasahan nilang susunod lahat ng gusto nila. Pag hindi mo sinunod, sasabihin nila, ganito pa naman ang ginawa ko para sa'yo. Dark Psychology Insight. Ang taong ganito ay hindi nagmamahal, nag-i-invest, at inaasahan nila ang ROI. Ayaw nilang mawala ka, hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil ayaw nilang mawalan ng kontrol sa'yo. Motivational truth. Tandaan mo, ang tunay na kabutihan ay hindi sinusukat, hindi minomonitor, hindi isinusumbat. Kung may kapalit ang kabaitan nila, hindi yon tulong, transaction yon. At kung may taong pinapa-feel sa'yo na may utang ka dahil sa ginawa nila, hindi ka nila tinulungan, kinulong ka nila. Serson yung nakangiti, habang sinisira ang iba. Ito ang pinakamasilan.
Pinakamapanganib at pinakamahirap kilalanin sa lahat. Sa dark psychology, sila ang tinatawag na two-faced saboteurs. At kadalasan, sila ang taong hindi mo inakalang kayang manira ng iba. Bakit sila nakangiti? Dahil ang ngiti nila ang camouflage, mascara, pang-distraction. Habang nakangiti sila sa harap mo, iniipon nila ang maliliit na impormasyon tungkol sa'yo. Yung mga kwento mo, yung kahinaan mo, yung sekreto mo, hindi para ingatan, hindi para protektahan, kundi para gamitin laban sa'yo kapag kailangan nila. Ang pinakamadilim na katotohanan, hindi sila nagsisimula ng gulo, hindi sila nagwawala, hindi sila humihiyaw. Tahimik lang sila. Mamo, magalang, tawa-tawa. Pero sa likod mo, sila ang pinakamasipag magkalat ng concerns, of just sharing, of baka hindi nyo alam pero at doon sila malakas. Doon nila sinisira ang pagkatao mo, hindi sa harapan kundi sa likod ng saradong pintuan. Sabi nga ni Machiavelli, whoever is feared but hides it behind kindness is the most dangerous of all. At sila yon, hindi mo maririnig ang galit nila, hindi mo makikita ang inggit nila, pero ramdam mo ang epekto nila sa imahe mo. Signs na sila ito. Mabait sila parang sobra-sobra, parang scripted, pero may kakaibang tension kapag may bago kang success. Madalas silang magtanong ng mga detalye tungkol sa'yo, pero hindi sila nagbabahagi ng kanila. May naririnig kang narinig ko daw. Mula sa ibang tao, pero iisa lang ang posibleng pinanggalingan. Nangaaliw sila kapag kaharap ka, pero sa ibang tao iba ang tono nila. Dark psychology insight. Ang taong nakangiti habang sinisira ka ay hindi insecure. Hindi rin sila galit. Strategic sila. Pinoprotektahan nila ang sarili nilang pwesto sa buhay. At kung kailangan kanilang pababain para sila ang umangat, gagawin nila iyon nang may ngiti pa rin sa labi. Motivational truth. Hindi lahat ng kalaban ay maingay. Yung iba tahimik. Yung iba magiliw. Yung iba, friend pa nga sa Facebook. Pero tandaan mo, hindi ang lakas ng boses ang basehan ng intensyon, kundi ang direksyon ng kilos nila. Kung ang actions nila ay unti-unting sumisira sa'yo kahit hindi halata, hindi mo kaibigan ang kaharap mo, kundi magaling na artista. At sa tunay na buhay may pinakamahalagang rule, protect your peace like your life depends on it. Because sometimes it does. Kung may nakita ka sa pitong to, hindi ka nag-iisa. Pero tandaan mo, ang tiwala ay regalo, hindi obligasyon. Be kind but not blind. Be trusting, but not naive. At sa dulo, tandaan ang pinakamalupit na aral ng dark psychology. Hindi mo kontrolado kung sino ang papasok sa buhay mo, pero kontrolado mo kung sino ang mananatili.